Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio sina Teresita at Richard Furaque. Ina ng kapatid ni Lily, hindi niya tunay na pangalan, isang domestic helper sa Saudi Arabia na nagpapasaklolo. Ayon kay Richard, humingi ng saklolo ang kanyang kapatid. Ginahasa umano si Lily ng lalaking bisita ng kanyang Arabong amo noong Abril 27, etong taong kasalukuyan. Pilit daw kinukuha ang Lily ang pitaka at pera, pero nang hindi maibigay ni Lily, dito na daw ginawang pangahalay sa kapatid. Nag-report daw si Lily sa Saudi Police Station, pero hindi siya pinaniwalaan. Natatakot ngayon si Lily na baka baliktarin nila ang kwento ng nangyari sa kanya at sa pangkakasuhan. Ito, nagpadala ho sa amin ng video si Lily upang isalaysay ang nangyari sa kanya. Hello po, humingi po ako ng tulong po na sana po makuha niya ako dito sa madali ang aksyon. Hindi ba magandang kalagayan ko rito? Baka po mabaligtad po yung kwento ko. Baka ako pa makulong. Kahapon po, tinulong nila ako ng 1 oras para aminin yung totoo. Halos saktan nila ako dito kahapon. Dito sa police station. Ako po nababaliktad ngayon. Gusto ko pumingi ng tulong sa inyo. Kunin niyo na po ako dito habang buhay pa ako. Baka po ako pa ang makulong dito. Hindi ko alam mangyayari. Ito'y kausapin natin ang kanyang ina at kapatid. Kasama natin ngayon sa studio si Teresita at si Richard. Teresita, Richard, huli ninyong kausap at kailan ho? Kayo, Si Richard. Lily. Si Lily. Yung huli po namin nakausap sila. Oo. Kanina pong umaga. Alright. Ano naman ang kalagayan? Ang gusto ko lang malaman, mabilisan. Kaya po, sabi po niya, okay na po siya, uwi na po siya, kinuha na po siya ng ticket. Ganun po. Sinong kumuha ng ticket? Agency? Sabi po yung amo po niya. Yung amo na. Abay, ito nga ang nakakalungkot dito. Nay, kayo, anong parang kanina pa kayo nakayuko dyan? Malungkot. Meron ho ba kayong, may parte pa nakausap nyo rin? Hindi po siya po ang nakakausap. Tapos kahapon po siya nagsumbong tungkol sa nakulong po siya. Nakulong siya. Siya na nga hinalay, siya na nga ang nanakawan pagkatapos itong mga putok sa buhong pendehong mga pulis na mga babantot na Arabo. Sasaktan pa daw po siya. Sa police station? Opo, nung sinasaktan ng amo o mga pulis? Nung kinulong po siya, balak pa daw po siya saktan nung habang nakakulong siya. Sino yung sasaktan? Yung amo, yung mga pulis doon? Sabi niya po yung mga nag-investigate po. Oh, yung mga pulis, yung mga investigator. Okay, para sa issue nga nasa linya natin ngayon sa telepono, ito yung operations manager ng Gold Icon Recruitment Agency, si Miss Elaine. Miss Elaine, magandang gabi sa iyo. Miss Elaine? Yes, sir. Good evening. Miss Elaine, medyo taga lang tayo, mabilisan. Miss Elaine, nakaabot ba sa iyo itong reklamo ho ng isang OFW natin, kababayan natin dito na si Lily, tago natin sa pangalan, panghahalay ng kanyang amo? Yes, sir. Actually, sir, yung sabi po niya is nakipag-usap sa dating staff namin. And hindi pa po sila nagre-report sa office namin para makipag-usap. Oh, sa makatwid, Miss Elaine, wala pa kayong nalalaman din sa parting to? Pero yung staff po namin before, na-forward sa amin yung Miss Elaine, hindi na mahalaga tanong sa akin, nakaabot ba sa inyo ang reklamong ito? Ganito po, sir. Bali po, pinawag po sa amin yung email and then I requested already for repatriation of the worker. Sa makatwid, nakaabot sa inyo. Ngayon, ginagawa nyo ng repatriation. Yes po. And inaantay lang po namin yung document from the employer para sa pag-uwi ni Ms. Mary Jane Furaque. Okay. May kasalukuyan ba kayo? Mayroon kayong ugnayan sa agency rin doon? O sino man kaugnayan ninyo doon? Ito ba yung employer po mismo. Employer mismo. Principal. Siguro para sa akin, dahil sa kasong ito, i-blacklist nyo na yung lintek na employer na yan. Di ba? Ano po? I-blacklist na yan. Hindi na dapat, huwag nyo nang tanggapin yan.
Kasi kita nyo, ginawa ng panghahalay. Siguro pa, anong mahalaga sa inyo? Uulit-uli kayo, baka sakali, ito gusto ko lang maintindihan nyo. Kung sakaling nakaabot na sa inyo, etong ginawa ng putok sa buhong manyakol na abong Arabo na to, uulit pa ba kayo? Kasi baka mag-hire na naman sa iyo, maghahanap na naman sila mabibiktima. Yun ang gusto kong malaman. Iba-blacklist nyo ba to? Opo, gusto ko lang po linawin, sir. Hindi po yung employer niya actually yung gumawa niyan. Hindi, kaya nga, kahit na. Sandali, hindi na mahalaga, makinig ka. Nangyari sa loob ng pamamahay nitong amo niya, nasaan yung putok sa buhong amo? Alangan ba naman, lumabas sila? Sa labas ba nangyaring panghahalay? Sige, tanong natin sa'yo, naintindihan mo ba? Sino ba ang kinakampihan mo? Yung putok sa buhong bisita ng Arabong amo o yung ating kababayan na humihinga ng saklolo? Makinig ka sa akin, ayaw ko magsaya ng telepono, bababaan na kita, nasa kabilang linya na ito, si Attorney Hans Leo Kakdak. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, nakaabot na sa iyo, magmalasakit ka, at sakaling ito'y sinabi mo kanina, hindi magandang dating, hindi naman ang nanggahasa sa kanya, yung kanyang amo, yung bisita. Saan ba nangyari ang panghahalay? Abar, sige nga. Sagot. Gusto ko lang sabihin sa iyo, importante to, mahalaga na ilista nyo yan, baka uulit yan. At ito'y kausap na natin. Diyan ka muna, pakinggan mo to, ano? Ang gravity nitong panghahalay, napakalaki, kremento Kami nababahala at ayaw namin sa Kilos Pronto. Isa rito, itong programang Kilos Pronto at ako si Ben Tulfo. Ito'y personal na krusada, kinakailangan agarang aksyon. Hindi lang yung sinasabi nating salita. Diyan ka lang muna, ano? Ato, agarang aksyon din sa linya ng telepono. Si Attorney Hans Leo Kakdak, Administrator ng OWA. Sir, magandang gabi, sir. Magandang gabi po, Sir Ben, sa inyong mga tagapakinig. Magandang gabi rin. Okay, magandang gabi. Sir, ako huy, kasama natin si Alex Live ho tayo sa PTV. Opo. Good evening po, sir. Okay. Sir, eto, narinig nyo naman ho siguro, sir, yung situations na halay ho sa loob ng bahay ho ng kanyang amo, pero nang halay yung kaibigan ho, ininanakawan pa ng pitaka, pinapulis, gusto pang sakta ng mga investigador ho sa loob ng presinto. Ito ho yung mga kalagiman na nangyayari ho sa ating mga Filipina overseas workers. Dito ho, ano hong hakbang na ating magagawa, sir? Pakikipag-ugnayan ho namin sa inyo sa pamamagitan ng programa at dikit ho kami sa PTV ho, gobyerno sa gobyerno na. Anong bansa po ito? Sa Kuwait. Wait. Sa Riyadh. Sa Riyadh pala. Riyadh. Sorry, sir. Sa Riyadh, oo. At nandirito na po yung ating OFW. Hindi, sir. Nandoon pa. Nagpaparescue pa, sir. Kasalukuyan, sir. Sige po. Okay. Natatakot siya. Baka kasi baliktarin at parang lumalabas, inaamo-amo siya ng amo, na kanyang Arabong amo na parang binibigyan daw ng ticket, natatakot yung pamilya, baka baliktarin. Sa halip na makalabas, baka lalong ikulong, inahalay na nga. Alam niyo man ho kasi, iba ho yung mag-isip yung mga pulis doon. Iba ho Lalo-lalo na yung ating mga OFW. Sir, dito sa parting to, mabilis, magagawa ho ba natin ang pagre-rescue ho natin sa tulong din ho ng OWA? Opo. Siyempre po, idudulog po natin sa ating Welfare Officer, Philippine Labor Office, Labor Attaché, at sa embahada po natin sa Kuwait, Ambassador Villa, para agad-agad po ma-rescue yung ating mahal na OFW. At yun po muna ang priority kasi repatriation comes later. Rescue muna at of course yung pagsasampa ng kaso sa gumawa ng krimen laban sa kanya at para magkaroon din ng investigasyon doon sa Kuwaiti authorities. Alright. Sa Riyadh ho to. Sir, sa akin lang ho, sir. Sa Riyadh, sorry. Nandyan ho kasi yung agency. Parang sa akin lang ho. Ito yung gravity ho rito ng ginawa ho ng kanyang, yung amo ho mismo na sinasabi ng agency, hindi naman nanghalay yung amo, kundi bisita ng amo, pero sa loob ng pamamahay ng amo. Parang sa akin ho, sir, I'd like to go the extra mile to make them realize hindi ho biro to, bagkos agaran din ho ang kanilang pagtulong at make sure na hindi ho babaliktad, makikipagtulungan din ho sila sa OWA. Ma-identify ho kung saan yung lugar para yun hong sinasabing employer na yan, ma-blacklist na ho dito. Kasi hindi niya pala kayang protektahan, mahalay sa loob ng kanyang pamamahay. Hindi ho ba, sir? Opo, tama po yun. Kaya
kailangan din po dumulog talaga sa Yes, sir. kailangan ma-rescue siya at ang priority muna rescue and Yes, sir. yung pagkukuha ng statement niya para magsampa ng karampatang kaso ay yun ang susunod na hakbang. Alright. Para naman sir, nakikinig pa siguro sa atin yung sino yung nasa sa agency nila? Si Elaine. Nandiyan ka pa, Miss Elaine, Operations Manager ng Gold Icon Recruitment. Kausap lang natin yung administrator ng OWA. Sa susunod, para sa akin, critical kayo dyan kasi may contact kayo sa amo, sisiguraduhin nyo yung amo hindi baliktarin na ito'y nakaabot na sa atin, gobyerno natin tutulong, pero kayong agency, may pananagutan din kayo ng agarang pagkilos dito, maibigay sa OWA yung address ng bahay nitong amo na to, para nang sa ganon, hindi agad mabaliktad. May papel kayo. Okay? Para yung pag-rescue niya po, Yes. Rescue. Para mabigay yung sinasabing address. Agency dyan kasi kakausapin yung Kuwaiti counterpart. Yes. Kuwaiti recruiter. Alright. Malinaw sa iyo, Lane? Yes po, sir. Alright. Attorney, sige, kami ho, nagpapasalamat na lang ho. Ngayon pa lang at makikipagtulungan din ho kami sa inaasahan ho namin ang agarang pagbalik ho ng ating biktima ho na nahalay ho roon sa Riyadh, sir. Yes, maraming salamat po. At alam naman ng inyong staff yung cellphone number ko. Pwede na rin Yes, po sir. ibigay sa kaanak at sa OFW mismo para makontak niya rin po. Kami ho'y natutuwa ho sa ginagawa ninyo, sir. Kasi kayo mismo talagang personal na gusto ninyo makatulong. Kayo na ho mismo, administrator ng OWA. We appreciate your help. Sa uulitin po, sir. Magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin ho sa inyo. Maraming salamat po. Sa inyo, Nay, okay na sa inyo. Administrator na yon. Sinuguro na natin pati. Si Elaine, nandiyan ka pa. Yes, sir. Sige, babay na ha. Bilis-bilisan mo na. Baka mamaya, anuhin natin ang kabayo. Pagpatay na yung anong damo na yan, kung ang kabayo. Kami na lang po yung makikipag-coordinate. Alright, sige. Salamat na rin. Salamat na rin, Elaine, ha? Okay? Okay, thank you. Ayos. Ayos na kayo. Okay na po. Thank you.